So isang mapagpalang araw naman po mga kabayan, at kumusta naman po kayo? So kahapon ay hindi po tayo nakapagtrabaho mga kabayan dahil nga gawa nga ng yung jeep ng kapatid ko ay inayos muna namin. Kaya buong araw tayo gagawa ng kanyang jeep para po may matapos na kaagad din. At ito sakto ay 2 days na to ngayon, no? So pwede na po natin sabuyan yan ng ating pangtanim na pichay. And ayun, yung ating mga alaga, oh, sumusunod sila sa atin. Kasi ngayong habang kinatabas natin yung mga insekto ay kinakain din nila. So ang saklap lang nito, pag na-discover nila yung ating tanim, yung ating pichay, no, lalo na medyo malaki-laki na. At the same time mga kabayan, ay tayo po ay magtatanim mamaya ng saging. Magtatanim po tayo ng saging doon. So mayroon ng kukuhanin natin yung binhi doon sa kabilang side at dalhin natin dito. Pagtatanim ng saging mga kabayan ay kanya-kanya po yan diskarte, no? Sa pagtatanim ng saging, para sa akin, sa pagtatanim ng saging ay hindi naman ako eksperto talaga, no? At bagamat ay ako ay baguhan lang din sa mga pagtatanim ng mga ganitong mga saging na to. So mayroon po akong sariling technique din mga kabayan kung paano siya lumago, no? Simula sa pag transplant mo hanggat sa kanyang usbong at hanggang sa kanyang paglaki, and the same time hanggang sa kanyang mulaklak at pagbunga. So mayroon po akong technique na gagawin mga kabayan. So ituturo ko sa inyo yung sarili ko lang din na diskarte mga kabayan. So ayan, at ay hindi ako, gaya nga ng sabi ko, hindi po ako eksperto mga kabayan. Bagamat ito ay aking kwan lang, diskarte lang to kung paano ko itanim o paano natin itanim yung ating mga saging, lalo na yung ating saging saba. Ayan, nakikinig si Noknok. Alerto sila, no? Ayan. So kabayan, pasan-pasan namin yung saging at ililipat nga namin doon sa kabila. Kaya habang hindi pa dumampi yung yung ulan, kapagbutas pa tayo. So ito po yung mga paraan namin mga kabayan, simpleng paraan lamang sa pagtatanim ng saging. Gaya nga sabi ko kanina, may kanya-kanyang paraan sa pagtatanim ng saging. So para kung paano siya lumago, sabi ko kanina, simula sa pagtanim hanggang sa siya ay lumaki at hanggat sa pag namulaklak siya, and hanggang sa pag pagbunga. Kailangan maintenance talaga, kailangan maganda yung pagtanim natin. Hindi man kami expert mga kabayan, pero ito ay nakikita namin paraan. So itry lang namin, wala namang masama doon. Subukan natin kung uubra, at kung hindi naman ay mag-ibang style tayo dito.
bunot ng ano na, buhay. Buhay po eh. Ah, wag na, okay na yan, ganyan kalalim. Wag na malalim, matagal ano eh, matagal magsuwi. Ayan, tanim mo na. Ngayon mga kabayan, ito yung sikreto namin ng mga kapatid ko. Sa amin eh, ito na yung paraan namin. Try natin. Ito yung nagawa namin, basalan namin ng abono. Ayan. Tapos pagbasal ng abono mga kabayan, takpan mo ng kunti. Ayan. Para pagka tumubo na yung ugat, meron na kagad kakainin yung ating saging. So ito mga kabayan, oh, may napapansin akong kakaibang damo dito. Ito yung tatawag mga kabayan na citronella. Yan, paborito ng mga kambing, baka, kalabaw. Nagawa po ng ano yan, oil. Yan, maganda yung pang massage na oil daw yan, itong citronella na to. Pero dito ay karaniwan na lang na sumasama sa mga damo. Yan, ito marami ditong tanim. O yan, ito yung ating tinanim, no, ilang puno na, 1, 2, 3, 4, 4 na puno dito eh. And doon sa kabilang side mamaya. So yun po mga kabayan, yung aming simpleng paraan lamang ng pagtatanim ng kapatid ko. Ay binabasalan kaagad namin ng abono para pag nag-ugat ang saging, tumubo siya, ay mayroon na kaagad siyang kakainin. Yan. At the same time ay sabi ko nga ay ito sa ilalim nito ay buhangin. Buhangin talaga dahil lahar to. At ito yung pinutok pa ng Mount Pinatubo noon, kaya wala masyadong nutrients. Pero sa babaw nito mga kabayan, ganda ng lupa. Kung pagtataniman lang naman ng mga pitsay, maganda tong lupa na to kasi itim na yung lupa, oh. Yan. At the same time, pagka lumaki yung mga saging natin, ay bago siya tawag dito, bago siya magmulaklak mga kabayan, lagyan uli natin ng abono para pagka tuloy-tuloy yung bulaklak at naging bunga na siya, ay malusog ang kanyang bunga para hindi masayang yung panahon. Yung sinasabi ko na yung pagtanim mo, hindi siya masayang kasi sayang yung panahon. Ayan. So dito ko na to tatapusin ang video ito mga kabayan. Maraming salamat sa inyong lahat sa patuloy niyo po sa pagpanonood, subaybay ng ating mga video. At hindi kayo nagsawa na mayroon kayong kahit kunting natutunan, o mayroon nga bang natutunan. At the same time mga kabayan, hindi pa tayo gaano ka bihasa, no, sa mga ganitong industry. Pero ganun pa man, noon ay maliit pa lang kami, nagtatanim na kami ng mga ganitong mga saging sa probinsya. Kaso sa panahon ngayon, kailangan na talaga kailangan mo na talaga mag-abuno para yung bunga ng saging ay maganda. So maraming salamat mga kabayan. At kung nagustuhan nyo ang video ito, please don't forget to like, share and subscribe. And pakihit na rin ang notification bell upang kayo ay laging updated sa aking mga video. So hanggang sa muli mga kabayan, stay safe and may God bless you.